Okay, mga ka-walk with LAN, anong mas nakakabwisit ha? Yung internet na biglang nawawala habang nag-zoom meeting ka o yung sistema ng gobyerno na laging napapahinto kapag kailangan natin ng tunay na hustisya? Kumusta kayo? Kabataan at mga kababayan natin sa Dubai, Toronto at Sydney. Ako si #WalkWithLan at ngayon pag-uusapan natin ang pinakabagong political drama, si Congressman Benny Abante at ang Korte Suprema na parang nagsabing hindi muna bro, chill ka lang. Sa episode na ito, idadissect natin ang desisyon ng Korte Suprema na huminto sa pag-aabante ni Abante at bakit ito malaking issue para sa kabataan at OFWs. With humor, facts at kaunting chikahan, aabutin natin ang ilang mga minuto na puno ng insights. Kahit i-hit na ang like button, mag-subscribe at i-share ito sa mga kaibigan nyo sa Riyadh, Los Angeles at Singapore. Kung gusto niyo kaming suportahan, mag-super thanks na rin please, para maipagpatuloy natin ang laban para sa inyo. Let's get working mga ka-walk with LAN. Pero bago tayo mag-dive sa drama, alamin muna natin kung ano ba talaga ang nangyari sa kaso ni Abante. Isang araw, mga kabataan, si Congressman Benny Abante ay puno ng kumpiyansa na may papanalo niya ang upuan sa Manila 6th District matapos i-disqualify ng COMELEC ang kanyang kalaban, si Joey Uy dahil sa citizenship issues. Pero parang plot twist sa teleserye, biglang sinabi ng Korte Suprema noong June 2025, hindi Benny, hindi ganyan ang laban. Sa kanilang ruling, inabandona nila ang second placer rule sa local elections. Kaya hindi otomatikong may papasa kay Abante ang upuan. Parang sinabi ng SC, kung gusto mo ng upuan, Benny, mag-special election ka muna. Pero kami, relax lang kami dito sa Ermita. Pero teka, sino ang magbabayad ng special election? Kami bang kabataan na nagbabayad ng buwis kahit minimum wage lang ang sahod? O yung mga OFW na nagpapadala ng remittances mula Dubai at Doha? Ayon sa Inquirer, noong June 18, 2025, idineklara ng COMELEC, Second Division, si Abante bilang panalo dahil hindi raw natural-born Filipino. Si Uy nalabag sa 1987 Constitution, pero sa desisyon ng Korte, Korte Suprema, base sa kaso ni Datu Pax Ali Mangungudat Datu, ang rules ng succession sa local government code ang dapat sundin na posibleng magdulot ng special election. Para sa Gen Z at millennials, nakakabuisit ito, di ba? Habang naghihintay tayo ng leader na mag-aayos ng unemployment at mahal na bilihin, laging may ganitong political ping-pong, no? At para sa OFWs, lalo na sa mga nasa Jeddah at Abu Dhabi, paano na yung mga batas para sa mas mabilis na remittance, processing o protection sa labor rights? Ano sa tingin ninyo? I-comment nyo below kung tama ba ang desisyon ng SC o hindi. I-share ito sa mga kababayan natin sa Canada at Australia para maipakita natin ang laban ng Pinoy youth. Si Congressman Abante, mga ka-walk with LAN, ay parang tito natin na lagi may inspirational speech pero minsan nakakalimutan ang follow-through, no? Bilang chairman ng House Committee on Human Rights, siya kung laging nangunguna sa pag-imbestiga sa extrajudicial killings anong Duterte admin. Naalala nyo yung viral moment na pinagalitan niya si Duterte? Parang digong, hindi ito stand-up comedy, human rights ito. Pero mga kabataan, speech lang ba talaga? Kasi kahit gaano ka-vocal, kung wala kang konkretong batas na naipapasa, parang nag-post ka lang ng #hustisya sa X pero wala kang aksyon. Halimbawa, bakit kaya hindi niya itinuloy ang mas malakas na push para sa Freedom of Information Bill? Si Abante ay co-chair ng House Quad Committee na nag-iimbestiga sa EJ case. Noong October 2024 nga, hiniling niya sa Korte Suprema na magrekomenda ng batas para mapabilis na ang hustisya kasi sobrang bagal daw ng sistema. Pero may critics din, tulad ng ilang ex-users na nagsabing medyo inconsistent siya. Halimbawa, nung sinabi niyang hindi dapat nagbigay ng info si Trillanes sa ICC. No?
Para sa mga kabataan, mahalaga ito kasi kami yung apektado ng bagal ng hustisya. Halimbawa, yung mga labor rights natin ha, kailan ba talaga magkakaroon ng mas mataas na minimum wage? At para sa OFW sa Hong Kong ha, at Singapore, paano na yung mga remittance disputes na laging nadidelay? Si Abante ba ang sagot o isa na namang politiko na puro salita? I-like ito kung sa tingin nyo kailangan natin ng mas maraming aksyon mula kay Abante. Mag-super thanks na rin ha para suportahan ang content natin para sa kabataan at OFW sa US, UK at Saudi. Okay, mga ka-walk with land, parang reality show na ito. Si Abante, si Uy at ang Korte Suprema ang judges sa kanilang June 2025 ruling, sinabi ng SC na hindi na pwedeng automatikong ibigay sa second placer ang upuan kapag na-disqualify ang nanalo. Sa halip, special election ang sagot base sa local government code. Parang sinabi ng SC, kung gusto nyo ng hustisya, mag-eleksyon ulit tayo, no? Ulit kayo. Pero kami, magkakape lang muna. Pero teka, SC, sino magbabayad ng special election? Kami ba ang kabataan na nag-aaral pa lang o yung mga OFW na nagpapakahirap sa Qatar at Kuwait? Ang desisyon ay nagukat sa kaso ni Datu Pax Ali Mangudadatu kung saan sinabi ng SC na ang Vice Governor ang dapat pumalit, hindi ang second placer. Pero sa kaso ni Abante, dahil congressman ang pinag-uusapan, posibleng special election ang mangyari na sobrang mahal at matagal. Ayon kay UP Law Professor Dante Gatmaitan, hindi direktang nag-a-apply ang ruling sa congressional seats, kaya kailangan pa ng klarong desisyon mula sa SC. Para sa kabataan, no, nakaka-frustrate ito kasi habang nag-aantay tayo ng maayos na leader, lalong nadidelay ang mga batas na kailangan natin tulad ng mas mababang tuition fees o mas magandang public transport para sa OFWs, lalo na sa mga nasa Milan at Tokyo. Mahalaga ang representasyon sa Kongreso para itulak ang mga batas na pro-migrant workers. Ha? Hello. Ayan, para sa mga OFWs, lalo na sa mga nasa Milan at Tokyo, mahalaga ang representasyon sa Kongreso para itulak ang mga batas na pro-migrant workers. Kung special election ang sagot, kailan pa tayo magkakaroon ng tunay na leader? I-comment nyo ha, below kung sa tingin ninyo ay tama ba ang desisyon ng SC o hindi. I-share ito sa mga kababayan natin sa Japan, New Zealand at Germany para maipakita natin ang laban ng Pinoy youth. Mga ka-walk with land, parang boxing match ito, no? Sa isang corner, si Abante at sa kabilang corner, si Joey Uy. Ang Team Abante, sinasabi na siya ang tunay na panalo kasi void ab initio ang candidacy ni Uy dahil hindi raw ito natural-born Filipino. Pero ang Team Uy naman, sinasabi na hindi nawawala ang citizenship dahil lang sa kasal ng magulang at siya pa rin ang pinili ng tao. Parang sabunutan sa barangay ito, di ba? Si Abante, ako ang tunay na panalo. Si Uy, hindi ako pa rin kahit disqualified. At ang Korte Supremo, parang referee na sinabing kalmado lang, rematch muna. Pero kami mga kabataan at OFW, ang laging talo sa gulo. Sinasabi ng kampo ni Abante na siya ang dapat manalo dahil hindi qualified si Uy mula pa sa simula. Ayon sa COMELEC, si Uy ay hindi natural-born Filipino kaya void ang kanyang candidacy. Ang 1987 Constitution ay malinaw, kailangan natural-born ang mga kandidato sa Kongreso. Pero sa motion for reconsideration ni Uy, sinabi niya na hindi nawawala ang Filipino citizenship dahil lang sa kasal ng kanyang ina sa isang Chinese citizen. Dagdag pa, sinabi niya na ang mga dokumentong ginamit laban sa kanya ay hindi certified at posibleng illegally obtained. Para sa kabataan, ang labanang ito ay tungkol sa prinsipyo ng demokrasya. Kung tamang SC, paano natin masisigurong tama ang mga hinirang natin? At para sa OFWs, lalo na sa mga nasa Damam at Doha, paano na yung mga batas na dapat ipapasa para sa proteksyon natin? Kung magkakaroon ng special election, kailan pa tayo magkakaroon ng tunay na representasyon? Ano ang side nyo? Team Abante o Team Special Election? I-comment nyo below at mag-super thanks para maipagpatuloy natin ang pagbabalita para sa Pinoy youth at OFW sa Malaysia, Thailand at France. Okay, mga ka-walk with land, parang teleserye na ito. Ang laban para sa hustisya ay puno ng plot twist, pero kami ang mga bida.
Hindi tayo basta audience na nanonood lang. Ang kabataan at OFWs ang tunay na lakas ng Pilipinas mula Manila hanggang Milan, mula Cebu hanggang Calgary. Sabi ng iba, wala tayong magagawa. Ganyan talaga ang politika. Pero teka, kung kaya nating mag-trend ng PPOP sa TikTok, kaya rin natin mag-trend ng laban para sa hustisya sa X, di ba? Ayon sa experts, ang solusyon ay mas aktibong pakikilahok sa eleksyon at pagsuporta sa mga lider na may tunay na track record. Halimbawa, pwedeng maglunsad ang kabataan ng online campaigns para sa transparency sa COMELEC. Para sa OFWs, pwedeng maglabi sa mga embassies para sa mas mabilis na proseso ng absentee voting. Para sa Gen Z at Millennials, gamitin natin ang social media para mag-demand ng accountability. Halimbawa, mag-post tayo sa X ng mga tanong tulad ng bakit ang bagal ng hustisya? Para sa OFWs, lalo na sa mga nasa Hong Kong at Dubai, pwede mag-collaborate sa mga OFW groups sa Facebook para itulak ang mga batas na pro-migrant workers, no? Tulad ng mas mahigpit na proteksyon sa labor rights. Kaya mga ka-Walk with LAN, magsimula na tayo. I-like, i-subscribe at i-share ito sa mga kababayan natin sa Italy, Japan at New Zealand. Mag-super thanks na rin please para may pagpatuloy natin ang laban para sa kabataan at OFW. Kaya mga ka-Walk with LAN, yan ang buong chika tungkol kay Congressman Abante at ang desisyon ng Korte Suprema mula sa citizenship, drama ni Uy hanggang sa special election possibility. Malinaw na ang sistema natin ay laging may kulang pero hindi tayo dapat sumuko. Ang kabataan at OFWs ang tunay na lakas ng bayan. Sa susunod na eleksyon, kabataan, maging mas maingat tayo sa pagpili ng leader at para sa mga OFW, huwag tayong magpapahuli sa laban para sa karapatan natin. Ang hustisya ay hindi basta ibibigay, kinakailangang ipaglaban. Kaya mga ka-Walk with LAN, i-like ito, no? I-subscribe at i-share na ito sa mga kababayan natin sa US, Canada, Australia at lahat ng sulok ng mundo. Mag-comment kayo below ng inyong saloobin at mag-super thanks na rin please para suportahan ang aming laban. Follow us on TikTok, X at Facebook para sa mas maraming updates. At magkita-kita ulit tayo next week. Next week, tomorrow, later, para sa mga panibagong episode ng #WalkWithLAN. Salamat at mag-walk with LAN tayo palagi.